Nagsaring puwersa ang COMELEC at TikTok para labanan ng fake news online sa Bilang Pilipino 2025. Naritong report ni Mon Gualvez. Sa paparating na Bilang Pilipino 2025, hindi malabong gumamit ng social media influencers at personalities sa kampanya ang mga tatakbo sa eleksyon. Kaya ang COMELEC gustong ipasama ang talent fees ng endorsers ng mga kandidato sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Kapag gumamit ng mga personalidad ng isang kandidato, iisipin daw agad ng COMELEC na bayad sila, kaya dapat nakasaad ito sa kanilang SOSE. Just to ensure equal opportunity. Kasi hindi naman po lahat ay makakapag-avail ng influencers. Kasi kung lagi sasabihin kasi sa amin na libre yan, kasi kaibigan, kakilala, napakadali po kasi sabihin yung ganon. Dahil dito, gusto ring malaman ng COMELEC ang nagiging kontrata o usapan sa pagitan ng mga influencer at kandidato. Paglilinaw ng COMELEC, hindi naman bawal ang pag-endorso o pangangampanya ng influencer sa kandidato. Pero dahil sa binabalak na regulation, sa kauna-unahang pagkakataon, nakatakdang isa publiko sa COMELEC website ang SOSE ng lahat ng mga tumatakbo. Maglalabas daw sila ng desisyon tungkol dito bago magsimula ang campaign period sa February 11. Lumagda rin ng Memorandum of Understanding ang COMELEC at social media platform na TikTok. Layon nitong labanan ng disinformation, misinformation at fake news na naglipa na ngayong panahon ng eleksyon. Ipinagbabawal na rin sa TikTok ang anumang political ads sa kanilang platform. Pero paglilinaw nila, we don't ban political expression on the platform. People are free to express themselves politically on TikTok. But we don't allow politicians, governments, and political parties to make money on the platform. Ang COMELEC naman, pinaplano ring maghigpit sa mga naglalabasang survey. Tila naaabuso raw kasi ito ng ilang politiko o kandidatong nagpapasurvey. Hindi rin daw nasusunod ang utos ng Korte Suprema na kailangang ilabas ang nagpakomisyon dito, pati kung paano at saan isinagawa ang survey. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.